Sana wag naman pong ma-offend yung mga miyembro ng samahang ang dating daan. Sana sa panig ng mga kapatid, hindi kayo nahulog sa kinaupuan doon sa sinabi ni Soriano na yung paghahari ni Cristo dito sa lupa yun eh. Yung paghahari ni Cristo dito sa lupa yun eh. Ipinapapansin natin, nasa alapaap, wala dito sa lupa. Kagaya nung binabanggit ni Ingkong na di umano ay dito raw maghahari sa lupa ang mga kay Kristo at si Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ay paano mangyayari yun? Ay susunugin ang buong daigdig na ito. Tanyo? Yan ang paniwala nila kasi yan ang tinuro ni Manalo eh. Paano raw mangyayari na maghahari si Kristo at yung mga kay Kristo sa 1,000 taon dito sa lupa? Eh paano mangyayari yun? Eh susunugin ang 1,000 ito. Para pala sa kanila, pagdating ni Kristo, sunugan na. Sa Biblia, hindi. Maghahari pa ng 1,000 taon. O basahin natin, kapatid na Daniela, 21 hanggang 7, kapatid na Daniel. At nakita ko ang isang anghel na nananaog mula sa langit, na may susi ng kalaliman at isang malaking tanikala sa kaniyang kamay. At sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas, na siyang Diablo at Satanas, at ginapos na 1,000 taon. At siya'y ibinulid sa kalaliman at sinarhan, at tinatakan ito sa ibabaw niya, upang huwag nang magdaya sa mga bansa, hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Pagkatapos Nakita mo, Sandoval, ang hindi tinuro sa ni Manalong sugo mo? Si Satanas pala, ikukulong sa kalaliman, sa asarhan, para huwag nang magdaya sa mga bansa hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Kita mo? May mga bansa pa pala eh. Sa loob ng 1,000 taon, sasabihin mo, sinunog na mundo. Maling pakahulugan niya ni Manalo. Yan ang namana mo. Ikinalulungkot ko na hindi naintindihan ng iyong sugo at ng iyong magasing napasubo ang aral na ito ng Biblia. Na pagbabalik ni Kristo, hindi pa magwawakas ang mundo. May mga taong maiiwan dito na hindi pa sumasampalataya kay Kristo. Kagaya halimbawa ng mga Hindu, ng mga libre pensador, ng mga artista, lahat ng mga tao na yan, bilyon-bilyon yan. No? Lahat ng yan, bibigyan ng Diyos ng pagkakataon sa loob ng 1,000 taon na mapagharian, mapangaralan ng ating Panginoon Kristo. Kasama niyang maghahari yung unang nagbuhay na mag-uli. Ulitin natin, no? 23 ngayon, kapatid na Daniel, tuloy natin. Ulitin natin ang 23. At siya'y ibinulid sa kalaliman at sinarhan, at tinatakan ito sa ibabaw niya, upang huwag nang magdaya sa mga bansa, hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Pagkatapos nito, ay kailangang siya'y pawalang kaunting panahon. At nakakita ako ng mga luklukan, at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol. At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos. At ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kaniyang larawan man, at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay. At sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na maguli.
mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at mangaghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. At kung maganap na ang 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa kaniyang bilangguan at lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa 4 na sulok ng lupa. Nakita mo, Sandoval, hindi na ituro ng sugo mo sa iyo yan. No? Na pagdating ni Kristo, pag nabuhay na mag-uli yung mga patay, na namatay kay Kristo, aagawin niya kasama yung mga buhay. Tapos, magkakaroon ng pagkakatipon sila. Tapos, maghahari siya ng 1,000 taon at yung kanyang mga binuhay na mag-uli at mga naligtas na Kristiyano, maghahari sa 1,000 taon. No? Tapos, sabi ng Biblia, mapalad at banal ang makakalakip sa unang pagkabuhay na mag-uli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ng ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo, maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Teka muna, saan ba maghahari? Sa hangin? Doon sa lapaap? Doon ba maghahari? Saan ba maghahari yung mga nabuhay sa unang pagkabuhay na mag-uli? Maghahari sa lang 1,000 taon. Basahin natin ang Apokalipsis, Kapitulo 5, versikulo 10. At sila'y iyong ginawang mga hari at mga saserdote sa aming Diyos, at sila'y nangaghahari sa ibabaw ng lupa. Hindi sa alapaap. Kakatuwa ka talaga, Sandoval. Gigil na gigil sa akin ito eh. Matinding manira ito eh. Pero ako, hindi kita sisiraan. Marami rin akong alam tungkol sa personal mo eh. Pero maraming mga sinasabi yung mga ministro at saka yung mga kapatid nyo na naging membro sa amin. Okay lang yan. Wala akong pakialam kung ano pinaggagawa mo sa buhay mo. Pero ang pinapakialaman ko, yung mga pinagtututuro nyo, mali. Sabi mo, mag-ahari sa alapaap. Di naman eh. Sila'y yung ginawang mga hari, mga saserdote sa aming Diyos. Sila'y nangaghahari sa ibabaw ng lupa. Eh bakit sa ibabaw ng lupa? Kasi hindi pa tapos ang lupa noon. No? Balikan natin ang Apokalipsis 20. Ho? Hindi pa tapos eh. Mapalad, sabi ng Biblia, mapalad at banal ang makakalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ng ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at mangaghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Tapos sa 7, kung maganap na ang 1,000 taon, si Satanas kakalagan sa kanyang bilangguan at lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa 4 na sulok ng lupa. Kita mo na. Eh di may bansa pa, may mundo pa, hindi pa nagugunaw. Hindi pa nagugunaw. Hindi pagparito ni Kristo, gunaw na mundo. Mali ang aral nyo na yan. Mali yan. Hindi pa nagugunaw eh. Yan ang sinasabi sa Apokalipsis.